Narito na ang numero 1 pagbabalita sa radyo na araw-araw. Pinakikinggan sa Luzon, Visayas at Mindanao. KBP Golden Dove Best News Program. Mula sa Head News Center ng pinakamaraming himpilan at number 1 na radio network ng bayan, RMN. Ito ang numero 1. RMN News Nationwide. RMN News Nationwide. Kasama ang maasahang broadcaster, Buddy Oberas, at ang KBP Golden Dove Best Newscaster, Weng de la Peña. RMN News Nationwide. RMN News Nationwide. Headlines. Ngayong tanghali sa RMN News Nationwide, US President Barack Obama inaabangan na sa paglapag sa Balagbag Ramp. Kaliwat ka ng protesta, isinasagawa naman ng mga militanteng grupo. Grupong kontra sa DAP at PDAF dudulog sa Department of Justice. Pagtatago naman ni Justice Secretary De Lima sa Napoles Affidavit tinawag na illegal. I-request namin na si Secretary De Lima ilabas yung information sa affidavit na ginawa ni Janet Napoles dahil bawal yung ginagawa niya. 6 na Pinoy sa Saudi nagpositibo na rin sa MERS coronavirus. Ang DOLE bukas sa mga batikos sa hatol sa labor attaché na isinangkot sa Sex for Flight scheme. Maganda po sana kung na-question po sa per authorities yun pong naging decision ng DOLE. Balita natin sa pangkalakalan mga kasama. Mga natulungan po ng diskwento caravan ng DTI na biktima ng bagyong Yolanda sa Leyte, may sa 3,000 na. Balitang world naman, ika-20 anibersaryo ng demokrasya ay pinagdidiwang ng South Africa. Buong bansa, isang boses ng balita. RMN News. Mabuhay Pilipinas, tanghali po na Lunes, April 28, 2014. Ito ang numero 1 RMN News Nationwide. Ako si Buddy Oberas. Ito naman si Weng de la Peña. Tayo ay live sa DYRI 774 RMN Iloilo, DYRR 9792 RMN Ormoc, DXPR 603 RMN Pagadian at sa DWRS 927 RMN Savigan. Live pa rin international via Ustream, search RMN Manila. Live din po tayo sa WRMN New York, USA. At sa lahat po natin mga number 1 AM station sa buong bayan. Mga kasama, formal na pong nilagdaan ng Pilipinas at Amerika ang Enhanced Defense Comprehensive Agreement. Nilagdaan ang kasunduan ito umaga sa Camp Aguinaldo ni Defense Secretary Voltaire Gasmin at US Ambassador to the Philippines Philip Goldberg lang oras bago ang pagdating ni US President Barack Obama sa bansa. Sa ilalim nito ay mabibigyan ng akses sa mga tropang kano sa mga military camp sa bansa kung saan maaring maglagay po ang US sa mga fighter jets at barkong pandigma. Kaugnay niya, naniniwala si Professor Romel Banlawi, miyembro ng Independent Filipino Academic International Security Analyst, na bagamat mapapalakas po ang alyansa ng Pilipinas at Estados Unidos sa paglagta ng kasunduan, hindi naman daw ito isang batayan para mabawi na ng Pilipinas ang pinag-aagawang teritoryo laban sa China. Sa interview ng RMN, sinabi ni Professor na ang tanging kasiguraduhan lamang ay matutulungan ng Pilipinas ng US para mapalakas ang ating depensa. Wala pong garantiya po dyan na ang pag-sign po natin ng defense agreement with the US para mabawi natin yung mga tinawag na inaagaw na teritoryo ng China, lalo na yung mischief rape saka yung panapag-show sa West Philippine Sea. Pero meron pong implication tungkol doon. Wala siyang intention pero meron pong implication sa territorial claims natin dahil isa sa mga dahilan kung bakit gusto natin ng agreement na to ay to take advantage of US military assistance to build our capacity to defend our territory. Si Professor Banlawi sa interview ng RMN. Samantala, dako tayo sa Balabag Ramp sa pagdating pa rin ni US President Barack Obama. Sama natin live mula doon si Joy Satra. Obama, ang unang pagbisita. Tata, RMN Report. Yes, mahigpit nga ang dinaanan ng security check ng mga mamahayag patungo ng Balagbag Ramp sa lalapag ang Air Force One
na sasakyan ni US President Barack Obama sa final x-ray sa boarding gate sa NAIA 3 ay ang mga tauhan ng Presidential Security Group ang nagsagawa ng sweeping o screening sa mga mamahayag at pagdating naman sa Balagbag ramp ay nandito kayo itong mga tauhan ng US Secret Service at kami ay naka-line up at isa-isang in-inspection ng aming mga bag ng nag-iikot na bomb sniffing dog at isa-isa rin kaming isa sa ilalim sa security check nitong US Secret Service kung saan tayo naka-line up na inaasahan naman na maraming flights ang madadali ngayong araw ang landing at departure dahil sa no-fly zone policy na paiirali ng kaapa mamaya. Mula dito sa Balagbag ramp para sa DCSL 553 Choice at Tatak RMN. Radyo mo nationwide. Kaliwat ka ng protesta, isinasagawa po ng grupo bilang pagsalubong kay US Barack Obama. Kasama natin sa balita, Angel Ronquillo. RMN Report. Kaliwat ka ng kilos protesta ng isasalubong ng mga militanteng grupo sa pagdating ni President Barack Obama sa Pilipinas mamaya. Ayon kay Adrian Mark na Secretary General ng Grupong Bayan Southern Tagalog, tutuloy sila sa state visit ni Obama sa bansa dahil patunay lamang ito ng pagiging sunod-sunuran ng pagiging tuta natin sa Estados Unidos. Kinundi na rin ng grupo ang paglagda ng Framework Agreement for Increased Rotational Deployment and Enhanced Defense Cooperation dahil nangangahulugan lamang anya ito na hawak sa liig na Amerika ang Pilipinas. Tampok sa kanilang kilos protesta ilang palarong mga bayan at pagsusunog ng watawat ng Estados Unidos na kung saan nakasaad dito ang US Imperialist #1 terrorist. Kanina alas 6 ng umaga, nagmarch ang grupo mula sa Plaza Miranda patungong Liwasang Bonifacio na kung saan magasagawa sila ng iba't ibang aktibidad. Alauna naman mamayang hapon ay magmamarcha na sila patungong Mendiola habang 3:45 susunugin ng effigy ni Obama at magkakaroon din ng photos vigil at film showing mamayang alas 6 ng gabi. Kasama mo sa lungsod ng Maynila, Angel Ronquillo, Tatak RMN. Radyo mo nationwide. Hospitality, pairalin sa pagdating ni US President Obama ayon sa isang mambabatas. Kasama natin sa Balita Live, Conde Bata. RMN Report. Salubungin ng pasasalamat at mabuti pa ikitungo ang pagdating ni US President Barack Obama ngayong hapon at hindi ng protesta. Itong naging pahayag ni later Representative Ferdinand Martin Romualdez kung saan dapat na ipakita ng lahat kay Obama ang uri ng hospitality ng mga Pinoy na siyang kilalang kilala sa buong mundo. Sinabi pa ni Romualdez na ito na lamang ang magagawa ng mga Pilipino para ipakita ang pagpapahalaga sa malaking naitulong ng Estados Unidos sa bansa, lalo na nang matapos na manalasa ang bagyong Yolanda. Hindi anya maaaring maliitin ang suportang ibinibigay din ng US sa bansa. Sa gitna naman ng iringan nito sa China bunga ng territorial dispute, kailangan anyang harapin at aminin ng mga Pilipino na kailangan ng bansa ang Amerika para maharap ang pambubuli ng China. Kasama mo mula sa Kamara, Conde Bata, Tatak RMN. Radyo mo nationwide. Malacanang dinipensahan agad ang nalagdaang Enhanced Defense Cooperation Agreement. Sama natin sa balita live, Deo de Guzman. RMN Report. Dinipensahan ngayon ng Palasyo ng Malacanang ang nalagdaang Enhanced Defense Cooperation Agreement sa pagitan ng Pilipinas at Estados Unidos. Ito ang ginawa ng Malacanang sa harap na rin ng mariing pagtutol ng mga militanteng grupo sa nasabing kasunduan. Niligdaan kanina nila Defense Secretary Voltaire Guzmin at US Ambassador to the Philippines Philip Goldberg ang nasabing kasunduan sa Camp Aguinaldo sa Quezon City. Ayon kay Presidential Communications Operations Secretary Sonny Coloma, pinalalawak lang ng EDCA ang strategic partnership ng Pilipinas at Estados Unidos. Binubuksan din anya nito ang iba pang oportunidad sa pag-develop o pagpapalakas ng self-defense capabilities, maritime security, pati na rin ang maritime domain awareness ng bansa. Kasi kabilang din anya dito ang pagpapalakas ng kapasidad ng bansa sa usapin ng disaster relief at rehabilitation response. Binigyan din naman ni Coloma na mahalaga ang pagpapatuloy ng magandang relasyon ng Pilipinas at Estados Unidos sa pagpapatibay ng pakikipag-ugnayan sa international community patungo sa hinahangad na regional peace and stability. Kasama mo sa Palasyo ng Malacanang, Deo de Guzman, Tatak RMN. Obama ang unang pagbisita. Talay, dudulog naman ang mga grupo kontra sa DAPO Disbursement Acceleration Program at PDAFO Priority Development Assistance Fund sa DOJ upang hilingin ay sa publiko na ang affidavit ni Pork Barrel Scam Queen Janet Lim Napoles.
Interview ng RMN kay Attorney Greco Belgica sa pamamagitan ng isang sulat, kanilang ipapaabot kay Justice Secretary Leila de Lima ang kanilang hiling na ilabas na ang sinumpaang salaysay ni Napoles hinggil sa mga sangkot sa pork barrel scam. Ang gate ni Belgica ay illegal ang ginagawa ni de Lima na hindi pagsasapubliko sa affidavit ni Napoles, lalo na't ang dapat nitong pinoprotektahan ay ang interes ng publiko. I-request namin na si Secretary de Lima ilabas yung information sa affidavit na ginawa ni Janet Napoles dahil bawal yung ginagawa niya. Dahil kasi constitutional guarantee na tayo mga tao malaman ng information of national concern or national interest. So that is illegal what she's doing. 3 days is more than enough for her to release the affidavit that's already with her. At ang pinoprotektahan dapat ng mga opisyal is public interest, hindi mga alleged corrupt officials. Samantala, sinabi naman ni Belgica na hindi malabong sangkot din si Budget Secretary Butch Abad sa pork barrel scam, lalo na siya ang utak sa DAP kung saan nakapaloob itong sa Liberal Party Manual. Nung konsel po ako dito sa Maynila, naaalala ko po yan Binigyan ako ng libro ng Liberal Party Manual or yung parang kanilang platform of government na sinulat ni Secretary Abad. Congressman po siya noon. Tapos one of the leaders ng Liberal. Nabasa ko na po yung sistemang yan. It's not called DAP, but the system has been there. So alam ko na pag-assume ng office ni Secretary Abad at saka ng Liberal Party, alam ko na yan ang talaga nasa isip nila. Napalit na lumalabas ngayon na si Abad ang mentor ni Napoles sa pork barrel scam, ngunit maring itinanggi ito ng kalihim. 6 na Pinoy nurses ang nadagdag mga kasama sa bilang po ng mga Pilipinong tinamaan na Middle East Respiratory Syndrome Coronavirus o MERS-CoV. Bilang 6 na mga Pinoy nurses sa 16 na mga kumpirmadong kaso ng to sa nakalipas po na 24 oras. Ayon sa Saudi Health Ministry, 10 rin ang karagdagang patay na naitala dahil sa virus. Kahapon iniulat ng Saudi na 3 Pinay nurses din ang nakapit na ngayon o nakapitan ng MERS-CoV. Nagtalaga ng Saudi Arabia ng 4 na may specialized medical centers sa Najran, Jeddah, Riyadh at Dammam para sa mga nagpositibo sa nasabing sakit. Marami pong mga magulang sa Saudi ay hindi na pinapapunta sa paaralan ang kanilang mga anak dahil sa pangamba sa virus. Samantalay sa ibang balita naman, bukaso ang Department of Labor and Employment o DOLE ugnay sa mga bumabatikos hinggil sa naging desisyon na ipawalang sala ang ilang labor attaché na sangkot sa Sex for Flight scheme. Kasunod na rin ito ng pahayag ni House Committee on Overseas Workers Affairs Chairman at Akbayan Party List Representative Walden Bello na nagiging mafia syndicate na ang DOLE matapos na iabsuelto si Assistant Labor Attaché Antonio Villafuerte sa kaso nitong sexual harassment at attempted rape sa isang Pinay OFW. Sa interview ng RMN kay Labor Secretary Rosalinda Baldos, maaari namang nilang iapela raw ang kanyang naging desisyon. Ang gate ni Baldos, ginagalang niya ang pahayag ni Bello kung saan binigyan diin nito na ang kanyang naging basehan ay ang mga ebidensyang inilatag sa kanila. Ginagalang ko po ang kanyang opinion. Pero I'm sure na alam din po naman ni Congressman Walden Bello na may legal process po para patunayan kung talaga nga pong may mafia at sindikato sa DOL pagdating po sa pagpandinig ng ganyang mga kaso ng ating mga labor officers sa abroad. So maganda po sana kung na-question po sa proper authorities yun pong naging decision ng DOL. Pinabulanan din ni Baldos ang pahayag ni Bello na walang ginawa ang Labor Department para sa mga kaso ng mga Pinay na biktima ng sexual harassment. Hindi naman tayo nagkukulang sa paalaala sa kanila kasi lahat naman kami nasa gobyerno may standards ng aming kukondak ng sarili namin pag kami gumagawa ng aming mga official na trabaho, yung code of conduct sa mga public officials. Sa amin namang mga reforma nung naimbestigahan yan, kaagad hindi naman namin hinintay ng matagal na panahon at nag-implement naman kami kaagad ng reforma. Tiningon ni DOLE Secretary Rosalinda Baldos sa interview ng RMN. RMN News Network. Higit 30,000 mamamayan na biktima ng bagyong Yolanda sa Leyte ang natugunan ng diskwento caravan ng DTI. Ayon kay Director Desiderio Velasco Jr., muling magdaraos ang DTI ng diskwento sa Abril at 30 sa
may Tacloban. Sa ngayon kasi marami pa rin negosyo na sarado ho matapos ang pananalasan ng bagyo. Sinabi ni Bellas na magtatagal ang lugar hanggang sa mapanumbalik sa normal at maging sapat na po ang supply sa Leyte. Itong kanilang caravan. March 18 nang itinayo ang Diskwento Depot per Food Products. Kung saan ay nakabenta na rin ito na may 108 milyong piso. RMN News Abroad. Ipinagdiwang ng South Africans ang kanilang ika-20 taon sa demokrasya. Sa pagdiriwang ng Freedom Day ay ginanap sa Pretoria sa Union Building kung saan binalikan ng President Jacob Zuma doon at iba pang opisyal ng gobyerno ang mahabang pakikibaka laban sa apartheid at kung paano na magiging mas maayos na bansa. Sa speech ni Zuma, sinabi dito na may magandang kwento ang South Africa kung saan tinutukoy nito ang matatag na pamahalaan, constitutional commitment sa human rights, pagsulong sa healthcare, welfare grants, tubig at kuryente sa nakaraang 20 taon. Ang pagdiriwang ay naging masaya kung saan meron pa mga lobo at may mga malilito na bandila ng South Africa habang sinabayan ng pagkanta ng kanilang national anthem at sayaw na tinawag nilang Freedom Dance. Live tayo mga kasama buhat sa RMN News Center, Makati City, Metro Manila, Philippines. Inyo pong narinig ang numero 1 RMN News Nationwide ngayong Lunes, April 28, 2014. Pwede panoorin ang naging pagbabalita namin ngayong alas 12 ng tanghali. Sa YouTube, i-type lamang ang RMN News Nationwide. Thank you, Lord. Muli po tayo nagkasama-sama. Salamat din sa inyo naging panahon sa amin. Sama nyo sa serbisyo publiko. Ako si Buddy Obera. At Weng de la Peña. Dito pa rin sa tahanan na may pinakamaraming number 1. Pinakamaraming himpilan, RMN radyo mo nationwide. Ang pinakamalaking mga balita abot sa bawat Pilipino sa kanman sa bansa. RMN News Nationwide. Alas 12:17 na. Tatak RMN